Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Alright, at salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo po na ito na muli ay magagamit sa paghahayag ng inyo pong salita po ng Diyos. At salamat sa ating mahal na pastor sa tiwala at muli ay magagamit sa paghahayag ng salita po ng Diyos. No? And salamat sa presensya po ng bawat isa. No? At nandito po tayong lahat. Tayo po'y nagsama-sama upang matuto ng salita po ng Diyos ngayong gabi pong ito. Amen. Are you excited this evening? Amen. Buti pa kayo excited. Grabe na yung ano ko, parang gusto nang lumuwa kanina pa nung ano ko eh. Gusto ko awitan ko muna kayo mga kapatid. Wag na. Alright, naniniwala po ba sa awitin po na yon? I'd rather have Jesus than anything else in this world. Tama po ba? Amen. Salamat po sa awitin po na yan, no? At hindi po tayo gano'ng magtatagal, maaga-aga po, konti po yung mga nag-testimony. At tapusin natin to para makahabol po kayo sa last full show. Alright, sige po. At buksan po natin ang ating mga Biblia. Let's open our Bibles. Kung meron po kayong mga Biblia, kung wala naman po ay sharean nyo po yung mga katabi po ninyo. Let's open our Bibles in a very familiar passage in the book of Matthew. Book of Matthew, chapter 5. Book of Matthew, chapter 5. Let's start reading in verse number 13. Are you there? Amen. All right. Book of Matthew, chapter 5, in verse number 13. The Bible says here, "Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men." Verse number 14. "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." Verse number 15. "Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give it light unto all that are in the house." Verse number 16. "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Alright, tayo po muna ay saglit na malala. Let's all pray. Dakila namin Diyos, Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat, O Diyos, muli sa pagkakataon po na ito. Muli ako po inyo magagamit sa inyo pong gawain at lalo na sa paghahayag po ng inyo pong salita. Use me mightily, O God. Take care of my voice, Panginoon, and also pagkalooban niyo rin po ako ng karagdagang wisdom, Panginoon, upang patuloy ko pong maabot ang pangailangan espiritual ng bawat isa, O Diyos. I prayed for this message. Kanina po, Panginoon, magkausap po tayo para sa mensahe pong ito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po na ito po yung maging blessing po sa lahat po ng mga tagapakinig, Panginoon. Gamitin niyo po ko mightily. I cannot do this without you, Panginoon. Holy Spirit, please flow through me, Panginoon. Make me a blessing to your people. Salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataon po na ito. Patuloy po kayong siyang maitaas pa, O Diyos, sa natitirang oras. Muli patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, amen. Alright, sige po, makaupo na po kayo. Alright, sa mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat muli mga kapatid. At salamat po sa Panginoon at nagsama-sama po tayo. At palagyan ko pong sinasabi po dito, before I start my preaching, I always, before you go to this auditorium, bago po kayo pumunta dito sa auditorium po na ito, make sure that you accomplish your purpose. Accomplish your purpose. Kumbaga, gampanan nyo po talaga kung bakit po tayo nandito sa simbahan po na ito ay talagang pag-igihan po talaga natin. I-accomplish po talaga natin na pagpasok po natin dito
ay makikinig talaga tayo ng salita po ng Diyos. Whether ang ating mahal na pastor ay nandito, whether kung sino man ang nasa pulpito pong ito, ay dapat po talaga tayong makinig. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay ang salita po ng Diyos. Amen. Amen. Alright? So, as I reviewed the message at sinabihan ako ni Sir Maki na ako po ang magpipreach ngayong Wednesday po na ito. At nireview ko po yung mensahe ng ating mahal na pastor kasi yun po ang madalas niya sasabihin pag tinanong natin siya, ay susundan po ang kanyang preaching. Which is yun po ang mas lalong nakakakaba. Yung susundan mo, yung preaching ng ating mahal na pastor. Kaya as I reviewed the message, sabi ko nga, ang ating mahal na pastor ay, ang mensahe niya last time, sino po nakakaalala? Patungkol saan? Nawala na. Expired na agad. Wednesday. Last Wednesday po. Ayan, binalikan ng mga notes. Alright. Patungkol po yun sa growing in the Spirit. Opo, pinag-uusapan po natin yun mga kapatid, di ba? Ang kanyang ginamit ay doon sa Peter, yung desire, the sincere milk. Tama po ba? Yun po yung kanyang tinalakay previously. And as I reviewed the preaching, pinakinggan ko po ng ilang beses, ng paulit-ulit, at sabi ko, grabe, iba talaga pag pangalawang beses mo napapakinggan yung preaching ng ating mahal na pastor. At sabi ko nga, yung pinag-uusapan po doon is all about growing in spirit. Alright? At pinakita niya po doon, at it's all about growing, mga kapatid. Kumbaga, pinapahalagahan niya yung paglago bilang isang Kristiyano. Alright? At it is very important to know kung saan po tayo lalago. At ang ating mahal na pastor ay naging specific po pagdating po doon kung saan tayo lalago. Binanggit niya po doon that we should grow in what? In the Spirit. Doon po tayo lalago. Kaya nga binabanggit niya at lagi niyang pinapaalala po sa atin na dapat ang paglago natin ay hindi saan? Sa old man. Dapat tayo ay lalago saan? Sa new man. Alright, very good. Alright, so at least naaalala niyo pa po yung madalas at laging binibigay sa ng ating mahal na pastor na alin? Na dapat natin palaguin yung alin? Yung new man. Not the old man, but the what? The new man. Alright? Kaya nga binanggit niya rin last time, yung sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 in verse number 17. Anong sabi po ng Biblia po doon? Therefore, if any man be in Christ, he is a what? New creature. Nakuha niyo po yun? He is a what? Wala pong sinabi dyan, he is on the process of being a new creature. No, hindi po ganun ang sinabi po dyan. Ang sinabi po ng Biblia, he is a new creature. Ibig sabihin, kaya nga po, hindi na tayo binabago. Bago na po tayo. Kaya nga sabi po ng Biblia po dyan, he is a new creature. Maliwanag naman po siguro sa Biblia, mga kapatid. Old things are passed away. Behold, all things are what? Become new. Yan po yung binabanggit po ng ating mahal na pastor. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na alin? Yung salitang growing. Na ang papalaguin natin is what? The new man. Not the old man. At wala nang ibang pwede na makapagpalago dito sa new man na ito, kundi alin? Salita ng Diyos. The Word of God. Because the Bible says in the book of Matthew chapter 4, ano sabi po ng Biblia? Sabi po ng Biblia in Matthew chapter 4 in verse number 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by what? Bread alone,
Ayan po, nandiyan po. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Napakaliwanag po nito mga kapatid, na hindi lamang ang tao ay nabubuhay saan? Sa tinapay. Nabubuhay po ang tao sa pamamagitan ng alin? Salita ng Diyos, kapatid. That is why the Word of God is so important, mga kapatid, in feeding the new man. Napaka-importante po nun, mga kapatid, na alin? Napakainin. Hindi mo pwedeng pakainin ng pandesal yung new man, mga kapatid. Yung spirit po natin. Ang tanging pagkain lamang ng ating spirit ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Naunawaan po ba natin yun? Amen? That is why it is great, mga kapatid, that we have this kind of topic na alin? Growing in what? In the Spirit. Kaya nga for this evening, mga kapatid, I want to talk in the subject, why growing in the Spirit is important. Bakit? Bakit mahalaga yung pag-grow natin sa ating spirit? Bakit sobrang importante po nito, mga kapatid? Kaya nga sabi ko nga, magandang topic ito, which is in line with our theme, that I may know Him. Naunawaan po ba natin yun? Yung tema po ng ating taon po na ito, ay kilalanin pa natin ang lubusan, ang Diyos, mga kapatid. Because the more we grow in spirit, the more we may know Him. Alright, nakuha niyo po yun? The more na tayo po ay lalago sa ating spirit, mga kapatid, the more lalo pa natin siyang makikilala ng lubusan. Sino po yun? Ang Diyos po natin. Kaya nga magandang topic po itong pinagsabay ng ating mahal na pastor, mga kapatid, na ininline niya yung growing, mga kapatid, saan? Sa pagkakakilala pa natin sa Diyos ng lubusan. Kaya nga in growing, kaya nga sabi ko po, napaka-importante po nito. That is why you need to be serious in coming to church. Kailangan, mga kapatid, na tayo po ay maging seryoso sa pagpunta po natin dito po sa bahay pananambahan. Wag po nating lalaruin ang pagpunta natin sa church, mga kapatid. Because church is an educational institution about God. Yan po ang primary. Sa mga bisita po namin na nandito po ngayon, ang church po ay parang eskwelahan po yan kung saan po kayo papasok at matututo saan? Sa salita po ng Diyos. Ang pulpito pong ito, ang wala nang inihahayag dito, kundi ipakilala ang Diyos ng lubusan. That is why this church right here is an educational institution about God. Yan po ang layunin po ng simbahan. Hindi po ang simbahan ay parang pupunta lang tayo na parang para lang makita mo si ganito or para lang pupunta ka dito kasi sumama si ganito. Hindi ganon ang simbahan, kapatid. Hindi ka pumupunta dito dahil meron ka lang matinding problema o hindi ka lang pumupunta dito, mga kapatid, dahil pupunta tayo dito, mga kapatid, sa kadahilanan gusto natin at para makilala natin ang Diyos ng lubusan. It is an educational institution about God. Amen. Kaya sabi ko po sa inyo in growing, mga kapatid, in growing, sa paglago, minsan makakaranas din po tayo ng pain. Tama po ba? Pag tayo ay lumalago, minsan ang gagawin sa atin, part ng paglago natin, iko-correct tayo. Tama po ba? Bibigyan tayo ng correction. And pag nabigyan tayo ng correction, minsan parang ang sakit.
Hindi natin matanggap, mga kapatid. Pero sa pamamagitan ng correction na yon, doon tayo lalago. Doon tayo magmamatured doon sa ganong klaseng estado. That's why growing, yung sasabi ko nga, parang sa pagbubuhat. Sino po mga nagwe-weights po dito? Ha? Di ba pag nagbubuhat po tayo, pag nagbubuhat po tayo, kailangan mo talaga yung mabigat. Diba? Paano pag nagbuhat ka ng weights, talagang kinakailangan talaga yung mabigat na mabigat para, sabi nga nila, yung ma-reach mo na talaga yung limit mo. Yung talaga ma-stretch yung muscle mo. At pag na-stretch yung muscle mo, you will feel pain. At mararamdaman mo, parang namamagana yung dibdib ko. Namamagana yung ano ko. Namamagana yung muscle ko. Parang ang sakit. Ramdam na ramdam mo. Yung ganun lumago pagdating sa muscle. Tama po ba? Nakakaramdam tayo ng pain, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, always remember this. Take note of this, brethren. Growing is difficult. Humility is a problem. Because what? Because true growth demands humility. Ulitin ko po, mga kapatid. Ulitin ko po. Growing is difficult if humility is a problem. Because true growth demands humility. Mahirap tayong lumago, kapatid. Mahirap tayong mag-grow kapag hindi tayo nagpapakumbaba. Mahirap po talaga natanggapin. Kaya nga minsan, kapag kinorek ka pag ayaw mo, parang, ay, pambihira. Sino ka magkokorek sa akin? Sino ka? Naku, minsan ganun tayo, mga kapatid. Kaya nga, hindi natin napapansin na hindi na tayo lumalago sa ganung klaseng estado po natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, growing is difficult if humility is a problem. Because the true growth, mga kapatid, demands humility. If you want to grow, mga kapatid, kinakailangan magpakumbaba ka na magpakumbaba. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yun yung dapat nating maunawaan, mga kapatid. Yung sinasabing, yung true growth. Because humility makes us teachable. Naunawaan niyo po ba yun? Kapag tayo ay mapagkumbaba, mga kapatid, tayo po ay natuturuan. Humility makes us have a stronger relationship. Nakuha niyo po yun, kapag tayo po ay mapagkumbaba, kaya nga sabi ko sa inyo mahihirapan tayong lumago sa isang bagay, mga kapatid, kapag may problema tayo sa pagpapakumbaba. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya nga sabi ko we need to grow what? In the spirit, mga kapatid. Kaya nga diba, minsan napapansin niyo po ito pagdating sa paglilift ng weights. Kaya nga walang ego lifter Hindi tayo naniniwala doon na sige lang buhat lang ng buhat. Pagsasabihin ng ay Brad, hindi mo na kaya, mali na yung form mo. Hindi, kaya ko pa yan. Pupush ko pa to. Pero mali na yung forma. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya nga, walang pupuntahan yung ganong klase natin na sobrang yabang na. Para lang may mapatunayan. Kaya nga po yung sinasabi ko po sa inyo, it is very important, mga kapatid, na na magkaroon tayo or makita natin yung salitang growing. Naunawaan niyo po ba? Yan po yung gusto ko pong ma-emphasize po sa inyo ngayong gabi pong ito. Kaya nga, napakagandang pag-usapan na yung sabi natin patungkol po sa paglago, sa pagkaalam natin sa Diyos, mga kapatid. Napakahalaga nito, mga kapatid. Because ang mahirap sa atin ngayon bilang isang Kristiyano is yung identification natin bilang isang Kristiyano. Kaya nga gusto ini-emphasize ng ating mahal na pastor yun Yung alin? Yung growing, saan? Sa spirit. Kaya nga binibigyan niya ng emphasis yun Para alin? Para sabi ko nga, yung identification natin
bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay dapat makita po natin ito. Alam niyo po, yan po yung pinakamahirap ngayon eh. Minsan, ang dali lang natin ma-identify pag nasa church tayo. Ay, Kristiyano ito. Ay, kasi meron siyang, ganda yung bihis niya. Pupunta siya ng church kasi maayos ang kanyang kasuotan. Ay, pupunta siya ng church. Ay, Kristiyano ito kasi meron siyang hawak na Bible. Bakit? Kasi pupunta siya ng church. Madali lang ma-identify ang isang Kristiyano, mga kapatid. Kapag alin? Pag pupunta nga simbahan. Pero sabi ko nga po sa inyo, ma-identify pa ba tayo kapag hindi na panahon ng simba? Ma-identify pa ba tayo bilang isang Kristiyano, mga kapatid, kung na meron talaga tayong kinikilalang Diyos, na talagang meron Diyos sa ating buhay kapag hindi na sa panahon ng Wednesday, sa hindi na panahon ng Sunday, kita pa rin ba ang Diyos sa atin? Kaya nga sinasabi na pa, we need to grow in what? In the Spirit. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya nga sabi ko po sa inyo napaka-importante po nito na dapat nating makita bilang isang Kristiyano. Kasi nga mahirap na, ito na sa panahon po ngayon, mga kapatid, mahirap na ma-identify talaga kung sino talaga ang tunay na Kristiyano sa mundong ibabaw po na ito. Marami po nagkiklaim, I am a Christian as well. Kristiyano rin ako, mga kapatid, at naniniwala rin naman ako sa Diyos, pero hindi mo makita sa kanyang buhay. Kaya ngayon po yung dapat nating makita. Let's go back to our text na binasa po natin. Puntahan po natin yung text na binasa po natin kanina. Sabi po ng Biblia po dyan, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Dito po sa binasa po natin in verse number 13 to verse number 16, in this context po, mga kapatid, we have read, itong context po na ito, ito po patungkol po sa Sermon of the Mount. Alright? Actually po yung chapter 5 hanggang chapter 7, yan po yung Sermon of the Mount. Okay? At itong Sermon of the Mount po na ito, ay ine-emphasize po nito yung humility, forgiveness, and generous care for our neighbors. Alright? Yan po yung binubuo po yan, yung sa Sermon of the Mount. And also, it encouraged people to choose God's way of love. Yan po ang meron sa Sermon of the Mount. And also, Jesus is teaching His disciples or His followers on how to live a life that is well-pleasing to God. Alright? Yan po ang Sermon of the Mount. Yan po yung mababasa nyo po dyan, kung mababasa nyo po dyan, from chapter 5, chapter 6, up to chapter 7, makikita nyo po yung mga messages po na yan, at makikita nyo rin po dyan yung Beatitudes ng Panginoong Hesukristo. At mapapansin nyo po dyan, if you have a good Bible, no mapapansin nyo po dyan, lahat po yan is on a red letter. Alright? Red letter po yan. So, ibig sabihin na ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagsasalita po dyan. Alright? So, ngayon, kaya sabi ko sa inyo, ang nilalaman po nito ay mga kung paano mamuhay ang isang Kristiyano na kaaya-aya sa harapan po ng Diyos. Yan po yung Sermon of the Mount po na yan. At yung binasa po natin kanina, part po yun ng Sermon of the Mount. Alright, nakuha niyo po yun? Kasi ito po, ang eksena po nito, ang Panginoong Hesukristo ay nagsasalita sa kanyang mga disciples. Nandyan po siya, nakatayo po siya sa dyan, nasa kalagitnaan po siya at nagsasalita po siya sa napakaraming tao. Hindi lang po ito konting tao, maraming tao po ito. Lahat ng nakakakilala sa Panginoong Hesukristo na siya ay gumagawa ng mga miracles because He is becoming famous during this time.
Alright? Siya po ay nakikilala na. Siya yung gumagawa. Siya yung gumagawa ng mga miracles. Kaya ngayon, marami na siyang mga followers. Followers. Tagapakasunod. Hindi, iba na kasi yung followers ngayon eh. Oo. Tagapasunod. Tagasunod na lang. Tagasunod. Ng Panginoong Hesukristo. Marami na po sila noon. Alright? Kaya ngayon, nagbigay siya ng sermon na patungkol saan? Na patungkol sa alin? Kung paano mamuhay ng kaaya-aya or well-pleasing sa harapan po ng Diyos. Alright? Nakuha niyo po yun? Yan po yan. Para at least alam niyo lang kung ano pong meron dito. At bakit niya binanggit ito. At sinabi niya, ye are the salt. Alright? Nakuha niyo po yan? Alright, sige, at least maliwanag po yung pinag-uusapan po natin dito. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, i-inline natin yung pag-uusapan po natin, why growing is so important, mga kapatid. Bakit natin kinakailangan lumago sa pagkaalam sa Panginoong Hesukristo, sa pagkaalam sa banal na Espiritu, mga kapatid. Bakit napakahalaga nito? Bakit kinakailangan natin that we may know Him more? Bakit kinakailangan pa natin gawin po yun? Sabi po ng Biblia po dito, ye are the salt. In verse number 13, mga kapatid. Ye are the salt of the earth. Napansin niyo po yun? Why do we need to grow in the Spirit? Yan po yung number 1, mga kapatid. Kasi sabi po ng Biblia, ye are the salt of the earth. Mga kapatid, ngayon, bakit salt? Anong meron sa salt? Bakit binanggit? Bakit yan ang ginamit ng Diyos, mga kapatid? At sasabihin niya, ye are the salt. Anong meron sa salt? Way back in Bible times, mga kapatid, ang salt po is very essential po ito. Valuable po ang salt dati. Kasi bakit? Siya yung nagpe-preserve ng mga pagkain way back in Bible times. Wala pa pong ref nun during that time. Hindi pa po uso ang refrigerator. Kaya yung salt, mga kapatid, it purifies and it preserves. Nakuha niyo po yun? Kaya nga, during the market, mga kapatid, in Bible times, ito po ay napakalaki ng value po nitong asin na ito. Pambira, ngayon yung asin ngayon, napakamura na lamang po, di ba? Pero during the Bible times, mga kapatid, mahalaga po ang value ng alin? Ng salt. Mahalaga po ang value kasi nga, sabi ko nga po, it is very important in terms of preserving food and also it purifies and it preserves, mga kapatid. Yan po. Kaya nga kung mapapansin niyo po dyan, mga kapatid, sabi po ng Biblia, ye are the salt of this earth. Ganun po tayo tinuring po ng Diyos. Hindi man niya direktang sinabi po sa atin, itong talata pong ito, but ito po ay sinabi niya sa kanyang mga disciples, but this crowd right here na nakikita ko po ngayon, lahat po tayo ay merong tinanggap na Kristo Jesus sa ating buhay. We are also a what? Follower of what? Christ. Amen. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, ye are the salt of the earth. Sabi po, yan po nasabi po ng Biblia po dito. But if the salt have lost his savor, kapag nawala na yung alin, yung lasa, mga kapatid, yung alin, nung asin, wala na rin po itong kwenta. Naunawaan niyo po ba yun? Nakita niyo po ba yung sinasabi po ng Biblia? If mawawalan, kapag wala, sabi nga po dito wherewith shall it be salted? It is thenceforth what? Good for nothing. Ang asin, mga kapatid, pag wala na yung alat niyan, wala nang kwenta yan. At ang sabi po ng Biblia, ang sabi po diyan, but to be cast out and to be trodden under foot of men. So in short, mga kapatid,
Sabi po ng Biblia, kaya nga sabi ko po sa inyo, napakahalaga na alin, na tayo po ay lumago. We need to grow in the Spirit because we are the salt, mga kapatid. Just imagine this kind of situation, mga kapatid. Kung tayo na mismo na mananampalataya na meron ng Kristo Jesus sa ating buhay, mga kapatid, na mawawalan pa tayo ng lasa sa Diyos, kapatid, paano pa natin mape-preserve itong unti-unting nabubulok na mundo na ito? Paano pa natin mape-preserve yung nagkukumahog na mundo na ito, mga kapatid? If tayo na mismo ay mawawala pa yung panlasa po natin, if hindi pa tayo mag-grow, saan? Sa pagkakilala natin sa Diyos, kapatid. Kaya nga growing is very important because we are the salt of this earth. Kinakailangan, sabi ko nga po sa'yo, pag mawalan pa tayo ng panlasa sa Diyos, mga kapatid, wala na rin po tayong kwenta. Bakit? Because our primary purpose is to what? Glorify God. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya nga, ini-emphasize lagi ng ating mahal na pastor, kilalanin mo ang Diyos ng lubusan. Mag-grow ka sa Spirit. You need to grow in the Spirit. Kailangan natin yung, mga kapatid. And how can we preserve yung mundong ibabaw po na ito? How can we preserve yung sinasabi po na unti-unti nang nabubulok itong mundong ibabaw na ito, mga kapatid? Paano pa natin may papakita na merong tunay at buhay na Diyos kung tayo mismo na merong Diyos sa ating buhay ay wala na rin tayong panlasa sa Diyos? Kaya nga napaka-importante, mga kapatid, na mag-grow at mag-grow tayo saan? Sa Spirit. It is very important because we are the salt of this earth. Pag nawalan pa tayo ng panlasa, sino na ang magpapakita na meron talagang tunay at buhay na Diyos, mga kapatid? Wala na. Kaya nga sabi po nga po ng Biblia po dyan if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing. Wala na po, mga kapatid. As I mentioned kanina nga po, mga kapatid, as I mentioned before, that this is the high time na para lubos nating makilala ang Diyos natin. Ito na po yun. Ito na po yung year. This is our high time na mas lalo pa natin kilalanin ang Diyos ng lubusan. Bakit? Every messages that we are hearing, every Sunday, every Wednesday, mga kapatid, ay pinapakilala ng ating mahal na pastor at ng mga preachers po dito kung sino po yung Diyos po natin. Kaya nga high time mo na ngayon to para mas lalo mong kilalanin ang Diyos ng lubusan. How can we slow down the decay of this present wicked world if our Savior is gone? Paano pa? Paano pa natin mapipigilan, mga kapatid? Or maiibsan yung unti-unting pagkabulok ng mundong ibabaw po na ito, mga kapatid? Kapag tayong mismo na ay nawalan na tayo ng panlasa sa salita po ng Diyos. Or nawalan na tayo ng panlasa sa pagkaalam sa Diyos, kapatid. Wala na. That is why sabi ko nga po sa inyo, it is very important na kinakailangan mag-grow po tayo in what? In spirit. Kaya nga sabi ko po sa inyo, maganda na pag-aralan po natin, na magkaroon po tayo ng self-check ngayon, mga kapatid, patungkol po dito. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mas pababawin pa natin ito, mga kapatid. Mas pababawin pa natin ito. How can we prevent, sa atin, ilagay natin sa ating pamilya na lang. Alright? How can we prevent yung decay of our home kung tayong mismong mga magulang mismo ay matabang na sa salita po ng Diyos?
If tayo na nandito ngayon ng mga magulang, if tayo mismo ay magiging matabang na pagdating sa salita po ng Diyos, paano natin mapipigilan yung pag-decay or yung pagkabulok sa loob ng ating tahanan, yung pagpunta ng ating mga young ones papunta doon sa kanilang pagkabulok, if tayo mismo ay hindi natin kinikilala ang Diyos ng lubusan. Kung yung magulang mismo, mga kapatid, ay hindi lumalago sa pagkaalam sa Diyos, mga kapatid, how in the world na yung mga young people sa loob ng tahanan ay makikilala rin nila ang Diyos ng lubusan? That is why growing is important, mga kapatid. Growing in the Spirit ay napaka-importante. Salt po tayo. Tayo po yung salt. Tayo po yung magpe-preserve. Kung tayo mismo nga, sabi ko sa inyo paano mo mape-preserve ang isang tao, ang isang bagay, mga kapatid, kung ikaw mismo wala na yung panlasa, wala na yung savor. If wala na yun, kaya nga napaka-importante na namnamin natin lahat ng mga preachings na naihahayag po dito sa pulpito pong ito. It is very important that you need to take it seriously, brethren. Nakuha niyo po ba yun? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, wag natin, alam ko this message ay para, sabi ko nga po sa inyo ano lang po ito, echo lang po ito, na malamang narinig na po rin natin ito, but sabi ko nga po, echo lang din po ito nang ipinipreach ng ating mahal na pastor para po sa atin. Kaya nga po, dapat nating maunawaan na tayo mismong mga magulang ay alin? Tayo yung magiging salt, tayo yung magpe-preserve saan? Sa ating pamilya. Kung tayo mismo ay wala na doon sa puntong yun, mga kapatid, nakakalungkot po yun. Sino na ang mag-iimpluwensya? Sino na ang magpe-preserve? Hindi natin pwedeng ipaubaya sa simbahan, kapatid. Iba pa rin ang galing sa magulang. Iba pa rin yung hands-on galing sa magulang. Na ikaw mismo ang nagsasabi, anak, ito ang gagawin mo. Anak, ito ang dapat mong puntahan. Anak, ito ang dapat mong kasamahin. Iba pa rin pag galing sa magulang, kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, we are the salt. Why growing is important? Number one, because we are the salt of the earth. Kaya nga sabi ko sa mismo, kaya nga ito po yung sabi ko sa inyo, tayong mismong mga magulang, ang siyang dapat na nagpe-preserve na saan? Sa ating mga anak. Huwag natin hayaan na yung ating mga anak ay mabulok na lamang at maimpluwensyaan na lang ng mundong ito. Huwag niyong hahayaan yun, mga kapatid. Kaya nga, pero sabi ko nga po, don't lose hope. As long as you have this kind of church, as long as you have a pastor, as long as you have a Bible, mga kapatid, as long as you have the Word of God, huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. As long as meron tayong ganito, huwag kang mawawalan ng pag-asa. We can be the salt of this present wicked world, brethren. Pwede tayo maging salt. Baka sabihin mo, sir, paano ako magiging salt? Meron kang Biblia. Meron kang pastor. Meron kang church. Pangalagaan mo yun, kapatid. Huwag mong ibibigay yun sa dyablo. Kaya nga, every services, ay huwag mong imimiss, kapatid. Kasi doon tayo finifeed at doon tayo mag-grow sa pagkaalam sa Diyos, kapatid. Para mas lalo natin ma-preserve yung ating pamilya. Anong ipang pe-preserve natin, mga kapatid, kapag kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos? Anong ipang pe-preserve natin, mga kapatid, sa ating pamilya kapag kulang tayo sa pagkaalam sa Diyos, kapatid? Walang mangyayari. Kaya nga sabi nga ng Biblia, it is good for nothing. Walang saysay, kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Don't lose hope, brethren.
as long as you have this Bible, as long as you have our pastor, as long as you have this church, as long as you have brethren, mga kapatid, we can be the salt of this present wicked world. Marami pong nangangailangan dito sa mundong ibabaw po na ito, mga kapatid. Marami po. Marami po. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalaga na tayo po ay alin? Mag-grow in the Spirit. Because what? Because we are the salt of this earth. We are the salt. Huwag mong pabaliwalain yun. Grabe yung title na ibinigay sa atin, mga kapatid. So, we are the salt of this earth. Tayo, mga kapatid. Kaya sabi, pababawin lang natin, palapitin natin sa ating pamilya. Doon na lang sa ating pamilya. Para hindi sila mapunta doon sa decay. Para hindi sila mapunta doon sa pagkabulok, mga kapatid. Alright, simulan natin sa mga magulang. Mag-grow tayo sa pagkaalam natin sa Diyos para mas lalo natin ma-preserve yung ating pamilya na ma-impluwensyahan ng mundong ibabaw po na ito. That's why kinakailangan talaga natin alamin ano bang meron sa Diyos. Sino ba tong Diyos na ito? Para sabi ko po sa inyo, magampanan natin yung pagiging salt po natin sa mundong ibabaw po na ito. And the second one, sabi po ng Biblia po dito, in the book of, dito po, in verse number 14, why do we need to grow in the Spirit, mga kapatid? Because number 2, ye are the light of this world. Ye are the light of this world, mga kapatid. Dabi po yung binigay po dyan ng Biblia. Tayo po na merong salita po ng Diyos. Tayo na merong Kristo Jesus sa buhay po natin ang magbibigay ng liwanag sa madilim na mundong ibabaw po na ito. Ye are the light of this world, mga kapatid. Kaya nga kinakailangan natin magkaroon at magkaalam pa, mag-grow pa. Saan? Sa Spirit, mga kapatid. Because the Bible says here, ye are the light of this world. Sabi po ng Biblia po dyan, kung paano po binigkas or paano po dinefine or paano po dapat yung light po natin. A city that is set on a hill cannot be hid. Ganyan po dinescribe yung light po natin. Na pag tinignan mo yung isang city, pag tinignan mo sa isang hilltop, kita mo agad yung liwanag. Wala na, hindi mo na mapagkakaila, may city doon. Kita na talaga agad. In a city, on a hill, cannot be hid. Ganon dapat, ganon sinabi ng Biblia po dito. Na alin, ganon dapat yung liwanag po natin. Ganon dapat, yun yung sinabi po ng Biblia dito, kung paano dinescribe yung light po natin. Kaya nga wag natin itatago yung liwanag po natin, mga kapatid. Nasa sa atin ang Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Biblia in John chapter 8 in verse number 12. Ano pong sabi po ng Biblia? If you can post it sa mga operators po natin. In John chapter 8 in verse number 12. Then spake Jesus again unto them saying, I am the what? Light of the world. Nakuha niyo po yun, mga kapatid. Kaya nga, sa lahat po na tayo dito, na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, meron po tayong nasa sa atin po yung liwanag. We are the light of this world, mga kapatid. Kaya nga, yan po yung dapat nating makita. Na dapat maibigay po para po sa atin. Na alin, sabi ko nga po kanina, para tayo po ay, bakit natin kinakailangan mag-grow in the Spirit? Sabi nga ng Biblia, ye are the light of this world. Sabi nga ng Biblia dyan, huwag nating itago yung light po natin. Sabi nga in verse number 15, neither do men light a candle. Sabi nga ng Biblia,
and put it under a bushel. Yung bushel po dyan is like a basket. Basket po yan. No? Sabi nga ng Biblia, walang tao na magsisindi ng kandila at ilalagay sa basket. Nakuha niyo po yun? Hindi pwede yun. Kaya nga sabi ng Biblia, but on a candlestick, ilagay sa candlestick and it giveth light unto all that are in the house. Ganon dapat yung liwanag po natin. Alright? At ang sabi pa ng Biblia po dyan, and let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Napansin niyo po yung sinabi po ng Biblia po dyan, let your light so shine. Akalain niyo po yun. Kaya nga hindi mo pwedeng itago eh. Huwag mong itatago yung pagkaalam natin sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, kaya nga sabi ko nga eh, kaya tayo nahihiya, kaya hindi natin mapakita yung liwanag natin because kulang tayo sa pagkaalam sa Diyos. Kaya nga sabi nga ng ating mahal na pastor we need to grow in the Spirit because the more we grow in the Spirit, the more natin nakikilala ang Diyos ng lubusan. Kaya nga yun po yung pina-emphasize lagi ng ating mahal na pastor para po sa atin. Nakilalanin natin ang Diyos ng lubusan sa ating buhay so that may pakita natin yung liwanag po natin. Kaya nagtatago yung liwanag natin, mga kapatid, kasi kulang lang talaga sa pagkaalam sa Diyos. Nakuha po ba natin yun? Kaya nga dapat natin ma-realize yun, mga kapatid. Na alin? Na dapat natin makita at dapat natin maunawaan na lumago at lumago tayo sa pagkaalam natin sa Diyos, mga kapatid. Sa mga bisita po namin dito, no, to all first-time visitors na nakikinig po sa atin ngayon, magkakaroon lang tayo or magkakaroon lang ng ilaw or liwanag ang madilim mong buhay. Tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyo pong buhay. Sa lahat ng mga bisita po namin ngayon at first time nyo lang nakapunta po dito, tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyo pong buhay. At sinasabi ko sa inyo, doon magkakaroon ng tunay na liwanag ang iyo pong buhay. Siya ang magbibigay ng direksyon sa iyong pong buhay. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan dito sa grabing mundong ito, mga kapatid. Sino yon? Si Kristo Jesus. Ako rin, mga kapatid, sabi ko nga, naging first-time visitor din po ako dito. Dumaan din po ako sa pagiging first-time visitor. At sa biyaya po ng Panginoon, tinanggap ko po si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. First-time visitor din po ako way back in 2014. First-time visitor lang din po ako. Pero sabi ko, nag-grow lang din naman po ako sa pagkaalam sa Kanya. Kaya nandito po ako sa inyo pong harapan at nagpipreach ng salita po ng Diyos. It is only by the grace of God na kinilala ko lang ng lubusan at lubusan ang Diyos sa aking buhay. That's why growing is important. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, tayo, ye are the light of this world. Paano tayo magiging liwanag, mga kapatid? Paano natin masasabi na let your light so shine, mga kapatid, kapag kulang tayo sa pagkaalam sa Diyos? Pag yung spirit natin ay hindi nag-grow, mga kapatid, paano liliwanag at liliwanag yung light po na yun? Anong mangyayari, mga kapatid? Lagi na lang ba nakahid? Kapag sinabi na magbitbit tayo ng Biblia, ay nahihiya ako eh. Kapag sinabi ba magbihis tayo ng maayos, nahihiya kasi ako eh. Hindi naman ganyan. Mga kapatid, kaya nga sabi ko po sa inyo, we need to grow. Kaya hindi tayo nagbibihis dito para sabihin na, uy, maganda ng kabihisan mo. Grabe, mahal. Hindi tayo nagpapamahalan ng damit po dito, mga kapatid. That's why tayo po ay nagbibihis ng ganito, nagdadamit ng maayos, maggarbo, mga kapatid, because we are glorifying God, mga kapatid.
Gusto natin ipakita, ito Diyos, ito Panginoon, ang aking damit para sa iyo ngayong pananambahan na ito. This is my best para sa iyo, Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kailangan nating lubusang kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Kasi mga kapatid, paano po tayo na magiging liwanag sa mundong ibabaw po na ito kung tayo mismo nga mga kapatid ay hindi nag-grow? Kung patuloy tayong bagsak mga kapatid. Pag hindi tayo nag-grow sa pagkaalam sa Kanya, paano tayo magiging light sa mundong ibabaw po na ito? Paano natin masasabi na, let your light so shine before men? Hindi natin magagampanan ito mga kapatid if hindi natin lubusang kilala ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin magagawa ito. Mga kapatid, kaya nga sabi ko nga po sa inyo, sa panahon ng krisis, mga kapatid, tulad po ngayon, ang hinaharap po natin ngayon, mga kapatid, we are on the world crisis. Tama po ba? Nasa krisis po tayo ngayon. Nasa krisis po tayo ngayon na ang dami pong naaapektuhan sa pagtaas ng gasolina. Ang dami po mga kapatid. Ang dami po naapektuhan sa pagtaas ng fuel. Pag tumaas, kaya nga kanina nga lang yung sa aking area, walang tigil pasada. Walang masakyan. Strike ngayon ng jeep. Kasi bakit hindi tinataas yung pamasahe? Ayuda lang ang binibigay sa mga jeepney drivers. Tama po ba? Nasa krisis po tayo ngayon, kapatid. Kaya nga, ito po yung sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Kapag tayo mismong mananampalataya ay hindi makikita yung Diyos sa buhay po natin, paano na lang itong mga to? Paano na lang? Kapag tayo mismo na merong Diyos, ay parang umakto tayo na walang Diyos, kapatid. Yan yung nakakalungkot, kapatid. Na meron tayong Kristo Jesus sa buhay po natin. Meron tayong Diyos, kapatid. Ipakita natin sa nakararami na meron tayong Diyos. Kaya nga yan sabi ng Biblia, let your light so shine before men. Sa panahon na hindi mo na alam, mga kapatid, sa panahon na hindi mo na kaya solusyonan ang problema mo, kapatid, tandaan mo, meron tayong Kristo Jesus sa buhay po natin. Kaya ngayon sabi ko sa inyo, ipakita natin sa nakararami. Huwag natin ipakita rin sa tao na parang wala rin tayong Diyos, mga kapatid. Naunawaan niyo po ba yun? Sa panahon ng krisis, mas lalo mong itaas ang Diyos. Sa panahon, hindi lang natin itataas ang Diyos, mga kapatid, sa panahon na tayo ay sagana. Kinakailangan natin mas lalong itaas ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, sa panahon ng krisis ng ating buhay. Minsan ganun lang talaga tayo, no? Pag sagana, mas nakikita natin yung Diyos natin, mga kapatid. Pero sabi ko sa kasaganahan man, or sa kahirapan man, dapat kilalanin natin ng lubusan ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga sabi ko sa inyo that's why growing. Kaya nga napaka-importante na mag-grow po tayo sa pagkaalam po natin sa Diyos. Sabi ko, paano natin maiimpluwensyahan itong mundong ibabaw na ito kung tayo mismo ay hindi makita yung liwanag sa atin? Paano tayo makakapunta paano natin masasabi, alam mo bang may Diyos, pero hindi naman kita sa buhay natin? Alam mo ba na talagang totoo at buhay na Diyos, pero ikaw mismo nagpapanik ka na? Hindi ko na alam kung saan nakukuha ng pagkain, hindi ko na alam saan nakukuha ng pagkinabukasan ko. Pero kapatid, sabi ko nga po, kapag kilala mo ang Diyos na siya ay provider, ipoprovide niya lahat ng pangangailangan mo. Pag alam mo na ang Diyos ay tinanggal ka niya doon sa impyerno, kapatid,
Kapatid, ano pang mas titindi sa impyerno? Kaya ngayon yan po dapat natin ma-realize, mga kapatid. Kilala ba natin talagang lubusan ang Diyos po natin? Lumago ba tayo talaga? Kaya nga, that's why ang ating mahal na pastor ay pinipilit tayong palaguin. Saan? Sa pagkaalam natin sa Kanya. Kasi akalain nyo po, hindi nyo pa napansin, dumaan tayo sa world crisis po ngayon, kapatid. And yet, dumaan din tayo sa tema that I may know Him. Sabi ko, ito na yung time na ito na ipakita natin sa sanlibutan ito na meron tayong buhay at totoo na Diyos, kapatid. Yun po yung dapat natin maipakita sa sa mundong ibabaw po na ito. Na alin? Ipakita natin. Kaya nga sabi nga ng Biblia, let your light so shine before men. We are the light. Ye are the light of this world. Pero paano tayo magiging light, mga kapatid? If yung growing po natin ay hindi pa tayo talagang lubusan na nag-grow sa pagkaalam sa Diyos. Kaya nga nagbibigay ang ating mahal na pastor ng we need to grow in the what? In the Spirit. Binibigay niya po yun, mga kapatid, para po sa atin. Para pag lumabas po tayo sa church po na ito, at dumaan tayo sa matinding unos ng ating buhay, meron tayong Diyos, kapatid. Meron tayong kakapitang Diyos, kapatid. That's why we need to grow sa pagkaalam po natin sa Kanya. Grow in the Spirit because we are the light of this world. Paano tayo magiging light, mga kapatid? Kung kulang at kakurampot lamang ang pagkaalam natin sa Kanya. Just imagine ito, daming pamilya po dito. Ang dami po natin nandito ngayon. Just imagine, each individual na nandito ngayon, ipapakita natin sa sanlibutan ito, paglabas natin, na meron tayong totoo at buhay na Diyos. Just imagine that. Ang dami na po, hindi na alam ang gagawin nila ngayon. Kaya nga nagrarally na lang sila eh. Hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain nila. Hindi nila alam kung saan sila hahatak ng kanilang pananghalian, ng hapunan. Minsan nagiging passive lang po kasi tayo. Minsan nakahanda na, okay na may pagkain na kasi tayo. Hindi natin naramdam yung crisis, mga kapatid. Pero tanungin mo yung mga jeepney drivers. Tanungin natin yung mga nandoon sa below level, mga kapatid. Grabe. Halos hindi na nila alam kung saan sila hahatak ng kanilang pagkain. Hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang pananghalian. Kung walang biyahe. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung tayo at nakamit tayo ng ganun, kapatid, at sasabihin natin, kapatid, meron totoo at buhay na Diyos. Pag nakita sa buhay natin yun, bakit ganito itong Kristiyano? Bakit ganito pamilyang ito? Parehas lang naman din kaming, jeepney driver. Pero parang ang saya pa rin nila. Parehas din naman kami na trabaho. Bakit ganun? Parang wala silang problema. Isa lang ang kasagutan doon, mga kapatid. Meron kasi tayong Diyos na buhay. Kaya ngayon po yung sinasabi, kinalanin natin. Mahirap na meron tayong Diyos na buhay, pero wala sa pamumuhay po natin. Yun yung nakakalungkot, mga kapatid. Na pagdating ng krisis, mas nagkukumahog pa tayo. Tayo yung may Diyos, Tayo yung meron na binibigyan, na sasabi ng ating mahal na pastor, God is omnipotent, God is omniscient, God is our provider, God is everything. All things are possible with God. Napapakinggan mo yun. Pero pagdating sa bahay natin na parang, naku, wala nang ulam. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Saan kaya ako kahatak? Yun yung sinasabi po natin, mga kapatid, na dapat nating kilalanin ang Diyos ng lubusan sa ating sarili. Lalo na sabi ko nga, tayo mismo, tayong mga magulang na nakakapakinig po sa akin ngayon. That's why growing in the Spirit is important. Because sabi ng Biblia, ye are the light of this world. Pero paano tayo magiging light, mga kapatid? Paano tayo magliliwanag? Paano masasabi na let your light so shine before men kung tayo mismo hindi makita yung liwanag sa atin?
Bakit hindi nakikita yung liwanag? Kasi kulang lang at hindi lumago. Saan? Sa pagkaalam sa Diyos. That is sad, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, seryosohin natin yung pagpunta natin sa church. Na paglabas natin, meron tayong natutunan. Kaya nga sabi ko, as I conclude this message, mga kapatid, can you be the salt and the light of this world? Lahat na nakapakinig po sa atin ngayon, can you be the salt and the light of this world? If yes, then grow more and know Him more. Kung gusto mo na alin, na maging salt at light sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, in this present wicked world, kung gusto mo, kapatid, if you're willing na maging light at maging salt dito sa mundong ibabaw na ito, then, sabi ko nga, grow more and know Him more. I hope na nagkakaunawaan po tayo. Tayo po yung magsitayong lahat. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. I've done my part, O God. But please, help this message, Panginoon, to be an encouragement, Panginoon, sa mga tao na mas lalo pa kayong ipakilala sa mundong ibabaw po na ito, Panginoon. Magagawa lamang po yun, O Diyos, kapag kinilala po nila kayo ng lubusan sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, muli sa katapatan niyo sa aming buhay. At patuloy po kayo ang siyang maitaas, O Diyos, sa natitirang oras. Muli patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, Amen. Diyos, maraming salamat po, O Diyos, sa napakagandang mensahe na nahayag. Thank you for using Sir Conrad, O God. Thank you for once again reminding us kung ano po ang aming role bilang isang Kristiyano at kung bakit po namin kinakailangan makilala pa kayo at kung bakit po namin kailangan lumago sa inyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Sometimes, O God, we forget and we became passive, Panginoon.
na maaaring nakukuha sa tagal ng aming paglilingkod po sa inyo, sa tagal na namin simbahan ito. Pero salamat po, Diyos, sa inyo pong salita. Salamat na lagi niyo po kaming pinagkakalooban ng isang napakagandang reminder mula po sa inyong salita, O Diyos. Dawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe po na ito, masumpungan niyo po ang bawat anak po ninyo, bawat individual, bawat pamilya, Panginoon, na siyang muli po namin siya sa atin kung kami po ba ay natuturing na tagapangalaga, Panginoon, ng inyong pong testimonya. Maraming salamat po sa katotohanan, Panginoon, ng inyong salita. Once again, thank you for using Sir Conrad. Continue to bless him, his family. Patuloy niyo po silang pagalingin, O Diyos, and their ministry and his ministries, O God. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa iyong pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Great preaching. Amen. Amen.